Tanong, anong naging motibo ni dating Pangulong Duterte para ipatupad yung war on drugs? Siguro for me, like, alam naman natin, nakikita naman natin na maraming mga adik. Siguro kaya na-implement na yung war on drugs because dahil maraming nasisirang maraming mga batang inosente na like nadadamay or like parang parang nasisira yung nila kasi nga buhay nila kasi nga katulad ng example, na-rape sila or gano'n, pinatay sila kaya kasi nga sila, may nagdodroga sila. Kasi diba may mga batang nabibiktima ng mga rape, mga gano'n. Kaya na-implement na ni Duterte yung war on drugs. Kasi nga, yun, may maraming mga innocent bata or mga, nadadamay sa mga yung mga batang ilang months pa or ilang taon pa lang, mga 6 months or ganun, na ni-rape tungkol sa like yung father niya, example, yung father niya nagda-drugs, makikita niya sa anak niya, like parang impact hindi na nakikilala ng ang anak niya anak niya pala, hindi kaya nagawa niya yung i-rape yung kanyang anak. Tulad yun na nabalita, 'di ba, yung baby pa lang, pinangarang siya pinangarang daw siya ng tatay niya. Sabi ng police, di natin alam kung totoo ba, pero sabi daw sa autopsy na sangga daw yung bata. Kaya rin daw nadamay. What are the consequences of the war on drugs campaign? What are the social consequences of the war on drugs of the Duterte war on drugs? Siguro yung pagtaas ng bilang ng extrajudicial killings. Diba? Alam naman natin maraming namamatay. Alam niyo yung sa airport, yung example lang, yung sa airport, di ba merong mga nagtatanim ng droga, tapos yung ang ginagawa ng mga pulis, para hindi sila magmukhang tinataniman na lang nila ng droga, tapos huli nila. Tapos kapag namatay na yung tinaniman nila, sabihin nila, nanlaban. Parang sa akin yung naging consequences ng war on drugs. Tsaka, I think yung, isa pa din yung sa extrajudicial killings. Like, parang pinapatay ka na wala siyang walang due process, di ba? Pag ganyan, dapat pag ganyan, oo. Kaya, yung consequences na yun sa war on drugs, maraming mga taong namamatay na walang due process. Maraming taong nadadamay na wala namang kaalaman. Yeah. Pero di ba sabi, ang sabi is, kaya nagkaroon ng ganyan is dahil may pabuya nga daw si Duterte na pag minapatay ka ng may pabuya kang ganito. Pero tinanggi din naman ni Duterte. Tapos meron pa yung sa batang sa batang estudyante na Meron pa daw sa exam. Oo, meron pang exam. Sabi niya, may exam pa daw siya bukas. Huwag daw pa tayo. Wag po, may exam pa po bukas. Tsaka siya ito nagpabali. Dahil dun sa war on drugs na yun, maraming tao na damay kahit wala namang kasalanan. Sa tingin niyo, effective ba yung ginawa ni Duterte na yan na war on drugs? Para mawala yung mga Hindi. Kasi, biruin mo, may mga bata na nadamay. So, sayang yung pinaghirapan nila na magtag-aaral sila ng maayos, tapos papatayin na lang sila ng ganun-ganun lang. Sabihan pa kasi,
sasabihan pa na na nanlaban daw kahit hindi naman. Kasi 'di ba, sige, sabihin na natin sige, nagawa mo yung sa war on drugs. Ba't hanggang ngayon may mga drugs pa rin? Marami pa rin. Kasi yung diba? hindi nila kaya kuminom eh. Kasi malalaki, pinakamalalaki na drug lord na yun. Kaya hindi nila kaya. Oo. Kaya yung mga Yung walang bata kalaban, yung hindi nadamay. yung walang kalaban-laban. Meron nagpo-protect Oo. na din sa politiko. Lahat din sila. Kasi kung di sila susunod dun sa ang hirap lang sa Pilipinas, no? Pag mahirap ka, wala kang laban. Pag wala kang pera, wala kang laban. Hindi ka makakalabas. Parang ang pagyayari kasi sa politiko, tapos mahirap ka. Wala kang process. Pagdating sa politiko. Kahit anong kakalakas pa yung abogado. Wala. Mahirap ka lang, ganyan. Anong karapatan mo? Pag nagsalita ka ng tama, i-red tag ka nila. Diba? Parang ako lang yung dito against. Hindi naman hindi naman ako sa ganun against. Like, hindi ko masasabi na hindi ko din masasabi mo. Oh. Kasi alam naman natin yung pag-implement ni Duterte ng war on drugs, 'di ba? Yung sa kanya is parang masi-safe yung human masi-safe yung masi-safe yung sa kanyang concern lang nila Duterte is yung madadamay yung mga innocent na tao, like ganon. So kaya pinapatay na yung mga drug addict, ganon. Sa akin lang yun sa akin lang yun, idea ko lang yun, or opinion ko lang yun, I mean. Like hindi naman siya may consequences kasi yan eh. Hindi. Alam mo kung anong mali dyan? Yung mga polis. Yung pamamalaman mo. Parang lang din yan eh. Tawag dito? Yung sabihin na natin tapat yung, sige, tapat ka sa tungkulin mo. Pero kasi yung mga nasa baba mo, may mga hidden agenda eh. Kaya tignan mo ang daming namatay dahil sa war on drugs. Sige! Ay, dalawa lang siya nakita. Kasi against ako sa sinabi mo eh. Hindi naman sa like, kasi yung yung sabi ko kanina na, may consequences yun. Hindi, like, parang, sabihin natin na, yun nga, innocent yung concern ni Duterte. Innocent na mga tao na nadamay, na na-rape, gano'n. Alam mo, hindi naman kasi mawawala yung drugs na yan eh. Alam mo, hindi Kasi, ang labanan kasi dyan, power, tsaka yung pera-pera. Malakasan. Kaya hindi nawawala ang kahit sabihin mong, may operation ka about drugs, kung yung mga pinakamataas is may hidden agenda about drugs, wala din yan. Duterte. I'm not Filipino for nothing! Pero okay naman siya maging president. Okay naman yung ginawa niya sa war on drugs. Pero kasi ang mali is, ang daming namatay na inosente. Mali niya, yung pagpapasukan niya ng war on drugs. Mali yung pumalaman niya doon sa police. Kasi ang ginawa niya kasi is, alam mo yun, yung may napatay na yung police, kinampihan niya yung police. Sabi pa niya, kill them all. Oo. Diba? Kill them all? Sige nga. Oo. Patayin niya para hindi na siya mahirapan. Ay, para wala na siyang papakainin sa Pilipino, di ba? Less na yun. Kahit mga estudyante na bata. Oo, patayin daw. Meron pa kang baby, mga bata na ilang years old din, si Micah. Micah ba pangalan nun? Siguro. Parang isinanggado. Ang sabi kasi ng police is, isinangga ng tatay yung anak. Ang kwento talaga doon is, nagpumilit daw pumasok ng mga polis. Natutulog lang daw yung magtatay. Oo, nag-raid daw so without a warrant of arrest. Di ba illegal yun?
Illegal yun. May ano sila, may antaw din. Bago ka bago ka pusasan, may sinasabi sila. Oo. Nakalimutan ko na Pero yun. yung ano daw na yun, yung pagkaka-aresto sa kanya is ganun daw talaga, parang biglaan talaga, tutulog lang daw sila dun sa bahay. So parang dalawa lang sila ng anak niya. Tapos parang pinipilit pasukin yung bahay nila, tinatanong kung sino ba yan, ganyan. Pero nung nakapasok na yung polis, pinagbabaril na lang daw. Including yung bata. Pero namatay yung bata. Oo, namatay daw. Kasi daw, sinabi ng polis na pinangsangga ng tatay. Kahit Yung tatay na buhay. hindi. Tokhang ata yung... Oo, tokhang. Bale, Yung bigla-bigla. inaano nila na yung tatay daw addict daw. Nagbebenta daw ng shabu. Kasi, Ayan ang isa pa sa pangit. Miranda warning ang kailangan ng pulis bago manghuli. Oo. So, walang ganun. So, Pinapakita dapat. Ayun ang pangit sa yung sa under ng war on drugs ang outlet ko. Paano kapag may marami ng inosente tao na nadamay sa pag-rate ng mga bahay? Lalo na sa mga iski-iskinita. Pag sa iskinita, di ba masisilip yun? Kaya maraming inosente ang nadadamay. Mawawala yung drugs din kapag malaki yung pinakamataas ang nila. Hindi. Malas man yung iba kasi walang witness. Kaya, ang sinasabi na lang ng polis na kung ano-ano na lang. Yung iba din, para hindi magkaroon ng pinabayaran. Ayun nga. Nagkaroon pa nga ng mga Tinatakot karatula sila. sa kalsada na, Death di ba, threat. may patay dyan. May karatula. Karatula na nakasulat. ganyan. Oo. Oo. Sinasabitan sila, tinatalian sila, Hindi sinasabitan naman sila. dapat yun kasi pinatay mo na nga, talagyan mo pa ng gano'n. Si Tali- Sabihin na natin, sige, addict yan. Pero kasi, tao pa rin yan eh. Hindi yung pinapatay na yun, may pamilya, nag-aantay sa kanila. Tapos magugulat na lang sila, babalita na binaril daw dahil daw sa droga. Eh, yung kamag-anak nila na yun is matino naman, wala namang kinalaman sa Ayun droga. ang sakit yan. Dahil sa pamamalakad sa gobyerno, hindi nabibigyan ng justice yung mga inosente tao. Ilang minutes na. Wala tayong timekeeper. That's all. Thank you.